Hi VIPs! Ayan, so my name is Rustan. So nandito ngayon tayo sa Vision Warehouse. I'm the CEO of... I'll be your employee for today and ipapakita ko sa inyo paano ang work ko as an employee of Vision. So ito yung first part natin. Mag-encode tayo ng orders. And after ma-encode yung orders, ipiprint na natin yung waybill. Ayan, so ngayon, punta na ako sa aming POS system na pwede nang ma-encode, and if may stock, pwede na ma-print yung waybills. Ngayon, naka-ready na yung mga waybills na na-print ko kasi. So, eto na sila. So, ngayon, next kong gagawin is kukuha ko ng mga products doon sa aming stock area. Suotin ko lang aking proper na apron, and para syempre, doon tayo sa ating stocking area, kunin natin yung mga products natin. Tara, samahan nyo ako. Okay, so dito na tayo ngayon sa ating stock area. So kung saan nandito lahat ng mga products natin. So ngayon, kukuha na ako ng mga products para sa mga orders. Okay, so nakuha na natin yung products natin. And ngayon, magbabalot na tayo. Tapos, ang ating waybill para sa order ng customer. Okay, so as a business owner, isa sa mga tipid tips ko sa mga nagsisimula na mga business owners ay ang paggawa ng bubble wrap. So, bumibili rin naman kami mga ganitong klaseng bubble wrap, yung the usual na bubble wrap. Pero pwede ka kasing gumawa ng sarili mong bubble wrap. For example, ito. Ayan. So, kami na gumagawa ng bubble wrap namin. May hangin na siya. Hindi siya basta-basta nasisira. And pag gusto namin naman ng mas matibay na bubble wrap, meron kami yung mas tibay-tibay na bubble wrap. So, ganon din siya. So, ginagamit namin yung ganitong bubble wrap sa mga sobrang fragile. So, ito yung mga sobrang pang fragile. Ito hindi talaga nabubutas. So, ito yung mga tipid tips na pwede ko mabigay sa inyo as a business owner. So, create your own bubble wrap. Okay, so yan, natapos tayo today. Nakasama nyo ako as an employee of the day, and pinakita ko sa inyo paano yung process ng business sa Vision. Ngayon, makikita nyo na kahit malaki na yung team, di ba? And sobrang dami na ng mga employees ko. Nakita nyo na bawat area talaga ng business, nagagawa ko pa din. Ngayon, kung ikaw nagsisimula pa or matagal ka na, very important talaga na magkaroon ka ng system sa negosyo mo, magkaroon ka talaga ng tamang process, and syempre hindi mawawala na dapat mahalin mo yung ginagawa mo and yung negosyo mo. Kasi hindi kami lalaki if hindi ko mahal itong ginagawa ko and hindi ko binibigyan ng importansya itong negosyo na to. So yun, tip ko sa lahat na magsisimula and sa nag-business, make sure nyo lang na maayos talaga yung proseso ng negosyo nyo, hindi sasakit ulo nyo. Kasi once na sumakit ulo nyo, magko-follow yan. Pati yung sales nyo, di rin magiging maganda, sasakit lalo. So, ayusin nyo lang. And kung ano nakita nyo doon sa proseso dito sa aming warehouse, yun, sobrang ganda. And sana marami kayong natutunan.